Magandang araw mga bata. Magandang araw po, teacher. Maaari po bang sa iyo lahat para sa ating unang panalangin? Ready? Maaari mo bang pang ating unang panalangin? Let us pray to God. Almighty us, beloved children, already today our works and studies. Help us, Lord, to be obedient to our teachers, kind to our companions, and diligent to our studies, that we will merit the blessings for ourselves, for the school, for the country, that we will praise. Amen. Salamat po, Perry. Magandang araw po ulit mga bata. Magandang araw po, teacher. Bago kayo magsiyo po, yung po muna ang inyong upuan kapag may kalat ito, ulitin at ilagay sa tamang lalagyan. Pwede na po kayo magsiyo po. Ganun naman, aking susuriin kung sino nga po ba ang lumiban ngayong araw. Tatawagin ko po ang iyong pangalan. Kapag natawag po ang pangalan, magsabi ng narito po at itaas ka ng kamay. Perry, Narito po. Merly, Francesco. Narito po. Maring, mukhang narito po kayong lahat po ay natutuwa sapagkat tayo ay matututo ng sabay-sabay. Ano nga po ba ang dapat natin gawin at hindi dapat gawin habang tayo ay nagtatalakay mga bata? Teacher. Okay, Francesco? Teacher, makinig ng mabuti. Tama! Dapat ay makinig ng mabuti. Ano ba? Teacher. Okay, Pebi? Magtaas na kami, teacher. Tama, magtaas ng kamay kung gustong sumagot. Ano pa? Okay, Merly? Makilahok po. Tama, makilahok upang makakuha ng puntos. Ngayon, meron akong inihanda din talaan ng puntos o magsisilbing talaan ng iyong puntos. At ang pamagat, ang masayang pagdiriwang. Ano ang napapansin ninyo sa ating talaan ng puntos, mga bata? Okay, Merly? May binta po. May binta. Tama. Ano pa po? Teacher. Okay. Teacher, may fiesta de colores po, teacher. O, tama. May pesta. O, pagdiriwang. Alam niyo po ba, mga bata, mayroon akong maikling kwento tungkol sa masayang pagdiriwang. Mayroon isang tao na ang pangalan ay si Luna. Nais niya po talagang pumunta sa masayang pagdiriwang. Ngunit siya ay tamad at hindi miyos, kaya hindi siya nakapunta sa masayang pagdiriwang. Ano kaya ang naging problema ni Luna, mga bata, kaya hindi siya nakapunta? Pebi? Tamad, teacher, tamad. Tama, tamad si Luna. Ano pa? Okay, Merly? Ayaw niya pong kumilos. Tama, hindi siya kumilos, kaya hindi siya nakapunta sa masayang pagdiriwang. Ganun din po kayo, kapag hindi kayo kumilos at hindi nakilahok sa ating talakayan, kayo ay hindi makakakuha ng puntos. Nakuha po ba, mga bata? Opo, Ano nga po ang tamang gawin para makuha ng puntos? Teacher. Okay, Francesco? Teacher, kilahok po, teacher. Tama, makilahok na makuha ng puntos. Hindi naman, sa pangkat ang hilera ay pangsa, pangalawang hilera, pangkat dalawa, ang pangatlong hilera, pangkat tatlo, ang huling pangkat ay panghuling hilera. Nakuha po ba, mga bata? Opo. Asang pangkat isa? Pangkat dalawa? Narito po. Pangkat tatlo? Narito po. Pangkat apat? Narito po. Magaling! Ngayon naman, may inihanda si teacher na kanta. Gusto niyo po bang kumanta, mga bata? Opo, teacher. Okay. Ngayon, kakantahin muna ni teacher. Pagkatapos, kakantahin natin lahat. Subalit, mga bata, pagkatapos ng ating kanta, may mga katanungan si teacher. So, dapat isa puso ang kanta. Ngayon naman, kakantahin muna ng teacher, okay? Ganito po ang tono ng kanta.
Mga pagdiriwang dito sa Zamboanga, kulturang makulay, bintat mga damit, masaya't mata aming kultura, dito sa Zamboanga, aming iningatan. May pista tugtugan, may ngiti at saya, kulturang ingatan para sa ating bayan. Sa bawat sigawan, sayaw at tawanan, pamanang kultura, aming pinagdiriwang. Ganun po mga bata ang tono ng ating kanta. Ngayon naman, sabay-sabay natin kakantahin. Okay. Magbibilang ako ng 3 ha. Opo, teacher. Isa, dalawa, 3. Mga Pagdiriwang dito sa Zamboanga, kulturang makulay, bintat mga damit, masaya't masigla ang aming kultura. Dito sa Zamboanga, aming iningatan. May Piyesta tutugan, may ngiti at saya, kulturang ingatan para sa ating bayan. Sa bawat sigawan, sayaw at tawanan, pamarang kultura, aming pinagdiriwang. Ngayon naman, ano ang napansin niyo sa ating kanta, mga bata? Teacher! Okay, Francesco? Teacher, ang kultura ng Zamboanga City. Tama, ang kultura ng Zamboanga City. Ano pa? Teacher! Okay, Feby? Mga bintat, mga damit, teacher. Mga bintat, mga damit. Ano pa? Meron pa? Teacher po. Ano po? May mga piyesta at tugtugin din. Tama, may mga pista at tugtugin. Ngayon, ano sa palagay niyo ang ating paksa ngayon araw, mga bata? Okay, Francesco? Teacher, ang kultura ng ating ng ating kinabibilangan. Maaari? Teacher? Feby? Mga kultura natin. Maaari? Teacher? Okay, Merly? Ang kultura ng aking komunidad. Tama! Ang kultura ng aking komunidad. Ngayon naman, ating aalamin kung ano ba ang kultura. Babasahin po nga muna ng teacher and then babasahin natin ng sabay-sabay. Nakuha po ba mga bata? Opo, teacher! Ang kultura ay mga bagay na ginagawa ng mga tao kaugnay sa pananamit, pagdiriwang, sining, at paraan ng pamumuhay sa komunidad. Atin naman basahin ng sabay-sabay. Ang kultura ay mga bagay ginagawa ng mga tao kaugnay sa pananamit, pagdiriwang, sining at paraan ng pamumuhay sa komunidad. Tama! Alam niyo po ba mga bata, sa ating kultura ay meron itong pagdiriwang? Opo, teacher. Alam niyo po ba kung anong pagdiriwang mga bata? Teacher? Okay, Teacher, Francesco? Halimbawa po nito is fiesta, teacher. Tama mga piyesta! Ngayon, ating alamin kung ano ang pagdiriwang. Babasahin mo teacher po ha. Ang pagdiriwang ay paggunita sa mahalagang pangyayari o tradisyon ng komunidad. Atin naman, babasahin ng sabay-sabay mga bata. Ang pagdiriwang ay paggunita sa mahalagang pangyayari o tradisyon ng komunidad. Tama! Ngunit sa pagdiriwang, mayroon itong
dalawang uri, mga bata. Alam niyo po ba kung ano ito? Hindi po. Okay, at yun naman ang alamin kung ano nga po ba ang dalawang uri ng pagdiriwang. Ngayon, ang pangunahing uri ng pagdiriwang ay ang pagdiriwang pansibiko. At aking munang babasahin. Tapos, babasahin natin ng sabay-sabay, mga bata. Ang pagdiriwang pansibiko ay paggunita sa mahalagang pangyayari ng bansa o komunidad upang ipakita ang pagkakaisa at pagmamahal sa bayan. Sige nga, babasahin natin ng sabay-sabay. Ang pagdiriwang pansibika ay paggunita sa mahalagang pangyayari ng bansa o komunidad upang ipakita ang pagkakaisa at pagmamahal sa bayan. Pagmamahal sa bayan. Ang pansibika po, ito ay pinagdiriwang ng lahat. Ngayon naman, kayo ay tahimik at hindi maingay. Aking bibigyan ang bawat grupo ng punto. Yay! Bibigyan ko ng 2 puntos ang bawat grupo. Yay! Umipin na ang aming dagat. Yay! Ngayon naman, ang pangalawang pagdiriwang ay ang pagdiriwang panrelihiyon. Aking munang babasahin, mga bata. Ang pagdiriwang panrelihiyon ay paggunita sa mga banal na araw at paniniwala ng isang relihiyon bilang pagpapakita ng pananampalataya. Basahin natin ang sabay-sabay, mga bata. Ang pagdiriwang panrelihiyon ay paggunita sa mga banal na araw at paniniwala ng isang relihiyon bilang pagpapakita ng pananampalataya. Tama! Ang pagdiriwang panrelihiyon ay paggunita sa banal na araw at mga paniniwala ng mga tao. Muslim man ito, o Christian, o iba pang mga relihiyon. Ngayon naman, may papakita akong larawan. Ang tanging gagawin nyo lamang ay ilarawan ito at tukuyin kung ano pagdiriwang ito, mga bata. Nakuha po ba? Opo, teacher! Mukhang malungkot kayo ngayon. Bigyan nga natin ng 3 bagsak ang ating sarili, mga bata. Isang bagsak, 2 bagsak, 3 bagsak! Ngayon, ipapakita ko ang larawan na ito. Ano nga ang iyong gagawin, mga bata? Hulaan. Hulaan o ilarawan ito. Ngayon, ano ang nakikita niyo sa larawan ito, mga bata? Teacher? Okay, Jaline? Teacher, Dia de Sambuanga, teacher?
Dia di Zamboanga, maaari. Ano pa? Teacher. Ano ang napansin nyo sa ating larawan o sa Teacher! larawang na ito? Pebi? Nagagandahan costume, teacher. Tama! Okay, ano pa? Teacher, Fiesta de Colores, teacher. Fiesta de Colores. Merly? Baka Zamboanga Hermosa Festival? Tama! Siya ay bigyan natin ng kaunting premyo. At bigyan natin ang pangkat niya ng puntos. Anong pangkat ka po, Merly? Pangkat dalawa po. Pangkat pangalawa. Saan pagdiriwang kaya ito nabibilang mga bata? Teacher, Yes, pagdiriwang Pebi. pangsibika. Tama! Pagdiriwang pansibika. Ito ay isang Zamboanga Hermosa Festival. Tuwing kailan kaya ito pinagdiriwang mga bata? Teacher. Merly? Ipinagdiriwang ito tuwing October 12 po. Tama! Tuwing October 12 or 1 to 12. Akin muna babasahin. Zamboanga Hermosa Festival. Ipinagdiriwang tuwing Oktubre 1 to 12 bilang pagpapakita ng kultura at tradisyon ng lungsod. Atin naman babasahin lahat mga bata. Zamboanga Hermosa Festival. Ipinagdiriwang tuwing Oktubre 1 to 12 bilang pagpapakita ng kultura at tradisyon ng lungsod. Tama! Tuwing kailan kaya ito pinagdiriwang mga bata? Teacher, Okay, Francesco? tuwing Oktubre 1 hanggang 12, teacher. Oh, tama! Dahil dyan, lalagyan o bibigyan natin ng puntos ang kanyang grupo. Anong pangkat Isa, ko po? teacher. Pangkat isa. Salamat, teacher. Thank you. Kaya naman, may pangalawang larawan akong ipapakita. Ano ang napapansin niyo sa larawang ito, mga Teacher! bata? Teacher, Pebi? Dia de Zamboanga, teacher. Tama, Dia de Zamboanga. Yay! Ngayon naman, ano ang nasa larawang mga bata? Dia de Zamboanga. Teacher. Merly? Ang mga tao po na sumasayaw. Tama, mga tao na sumasayaw, mga bata. Yes, okay. Saan kaya ito nabibilang mga bata? Sa pagdiriwang pansibiko o panrelihiyon? Teacher, Okay? teacher sa pangdiriwan ng pangsibika, teacher. Tama sa pagdiriwang pansibika. Sapagkat ang Dia de Zamboanga ay Ang Dia de Zamboanga ay pinagdiriwang tuwing Pebrero 26 bilang paggunita sa araw na naging chartered city ang Zamboanga. Basahin nga natin ng sabay-sabay mga bata. Dia de Zamboanga.
Ipinagdiriwang tuwing Pebrero 26 bilang paggunita sa araw na naging chartered city ang Zamboanga. Tuwing kailan pinagdiriwang mga bata? Teacher. Marley? Tuwing Pebrero 26 po. Tama, tuwing Pebrero 26. Ano kaya ang mga nagaganap o pagdiriwang dito mga bata? Mga aktibidad na ginagawa. Teacher. Francesco? Pebi? Teacher, nagasayaw po sila sa daan, teacher. Tama! May mga sayawan na nagaganap dito. Ito ay pinapakita ang ating mga kultura sa ating komunidad. At naging chartered city ang Zamboanga kung saan nagpapakita ng ano? Teacher. Pagpapahalaga sa komunidad ng Zamboanga, teacher. Tama! Ano pa? Paggunita sa araw ng estudyante. Tama! Ngayon naman, may ipapakita si teacher ng pangatlong larawan. Ngayon, ano ang nakikita niya sa larawan mga bata? Teacher. Mga Marley? binta po. Maraming mga binta. Maraming mga binta. Ano pa? Teacher, nakikita ko yan tuwing Dia de Zamboanga sa Bolivar, teacher. Tinatawag nila yan regata. Tama, tinatawag nilang Regata de Zamboanga. Saan naman ito nabibilang sa pagdiriwang pansibika o panrelihiyon mga bata? Pansibik ka, teacher. Pansibika. Ulitin mo nga, Merly, saan nabibilang? Pangsibika po. Pansibika. Ito ay Regata. de Zamboanga. Magaling. Ngayon naman, babasahin muna ni teacher, tapos babasahin natin lahat. Regata de Zamboanga, ginaganap tuwing unang linggo ng Oktubre bilang paligsahan ng mapukulay na binta na nagpapakita ng tradisyon, pandagat ng lungsod. Basahin natin ng sabay-sabay mga bata. Regata de Zamboanga. Ginaganap tuwing unang linggo ng Oktubre bilang paligsahan ng makukulay na binta na nagpakita ng tradisyong pandagat ng lungsod. Kailan itong nagaganap mga bata? Pag ginaganap, tuwing kailan? Gusto nga ibang kamay. Francesco? Tuwing unang linggo ng Oktubre, teacher. Tuwing unang linggo ng Oktubre. Ano ang ginagawa nila? Teacher. Merly? Ano po, paligsahan ng mga makukulay na binta po. Tama, paligsahan ng makukulang binta. Sa ibang barangay, sila ay nakilaho sa aktibidad na ito. Ano naman? Ano napapansin mo? Ito nga ba? Teacher. Kay Pebi, anong napapansin mo? Makukulay na mabulaklak, teacher. Tama, kulay na mabulaklak. Saan kayo ito bibilang, mga bata? Teacher. Francesco? Sa pangrehiyon po, teacher. Sa pangrehiyon, maaari, Merly, Pangrelihiyon po. panrelihiyon, Pebi, Pwede rin po pang sibika, teacher. Kasi ano po, yan rin. Binugunita rin ng Zamboanga yung Flores. tama, ginugunita ng mga tao sa lungsod ng Zamboanga. Kaya ito ay nabibilang sa pagdiriwang pansibika. Ngayon naman,
ating babasahin ng sabay-sabay. Pero, babasahin muna ni teacher. Verano Festival, pinagdiriwang tuwing Mayo bilang summer celebration na nagtatampok ng sport at cultural activities. Basahin nga ng sabay-sabay mga bata. Verano Festival, pinagdiriwang tuwing Mayo bilang summer celebration na nagtatampok ng sports at cultural activities. Tama! Ano ang anong buwan pinagdiriwang ang Verano Festival mga bata? Teacher, Merly? tuwing Mayo po. Tuwing Mayo. Ano ang mga aktibidad na ginagawa dito? O ano ang selebrasyon na ginagawa dito? Teacher, Francisco? mga cultural activities teacher. Tama, mga cultural activities at mga sports. Ngayon, di maingay, bibigyan ni teacher ang bawat pangkat ng puntos. Teacher, group 4 po. Ako. Meron Okay ako. po, bibigyan kayo lahat ng puntos. Dati yan, group 2 teacher. Ngayon naman mga bata, ano ang nakikita niya sa larawang ito? Teacher! Pebi? Ano po, nagdadasal po, mga Islam po. Tama, nagdadasal mga Islam. Saang pagdiriwang kaya ito nabibilang mga bata? Sa pagdiriwang ng mga rehiyon, teacher. Tama, sa pagdiriwang panrelihiyon. Sa pagdiriwang panrelihiyon. Ito ay Hari Raya Puasa o Eid al-Fitr, ipinagdiriwang tuwing katapusan ng buwan ng Ramadan sa Islamic calendar bilang pasasalamat at pagdiriwang matapos ang isang buwan ng pag-aayuno. Basahin ng sabay-sabay mga bata. Hari Raya Puasa o Eid al-Fitr, ipinagdiriwang tuwing katapusan ng buwan ng Ramadan sa Islamic calendar bilang pasasalamat at pagdiriwang matapos ang isang buwan ng pag-aayuno. Tama. Ipinagdiriwang ito kapag natapos na ang Jelaine? Tuwing katapusan po ng buwan ng Ramadan Islamic calendar. Tama! Pinagdiriwang ng mga Muslim bilang pasasalamat. Dahil ang buwan ng Ramadan ay ito ang buwan ng pagmamahal sa isa't isa. Ngayon naman, mayroon naman akong ipakitang larawan. Ano kaya ang napansin o nakita nyo sa larawang ito mga bata? Pebi? Teacher, may Christmas tree, regalo, Pasko. Tama! Jalene, may iba ka pa bang idea? Teacher, mga medyas na nakasabit po sa apoy. Tama! Ito ay Pasko. Ito ay Pasko o Christmas. Babasahin muna ni teacher. Pasko o Christmas, pinagdiriwang tuwing December 25 bilang paggunita sa kapanganakan ni Hesus Kristo. Napapansin niyo ba mga bata na napakasaya ng mga bata na nasa larawan? Opo. Ako, teacher. Maingay si Makmak, teacher. Ganon din po ba kayo mga bata? Opo. Pagsalo ng Pasko? Kasi may mga gift. Tama. Ano ang nararamdaman niyo yung Pasko mga bata? Teacher,
Excited po. Pagkasko daming mga regalo at pagkain. Wow, Gandhi! Dami akong pera. Wow! Talaga, ikaw naman, Teacher, Jenny? yung Pasko ko, yung Pasko ko po last year, teacher, masyadong emotional kasi hindi ko kasama yung parents ko, teacher. Okay lang po yan. I think, nandun man po sila tito, tita, at balulo. Nandun po ba sila? Opo, teacher. Okay. Maaari din yun maging nanay o tatay mo. Bibigyan mo ba mga ano yan, Jaline? Kapag sa Christmas po ba, teacher, bibigyan mo po kami ng gift, teacher? Magbibigay si teacher. Tayo ay magkakaroon ng exchange gift. Kayo po ba ay nagagalak na sumama sa exchange gift natin, mga bata? Teacher! Okay. Teacher! Magkakaroon tayo ng ganyan. Wish ko po, teacher, na magkaroon ng bike, teacher. Bye? Opo, teacher. Medyo napakamahal naman po yan, mga bata, sapagkat ang ating price ay nasa 100 plus lamang po. Nakuha po ba, bata? Opo, teacher. Sana ang wish mo ay matutupad mo rin balang araw. Yan naman, may yun naman, ano ang napapansin nyo sa larawang ito, mga bata? Teacher? Jaline? Teacher, parang kasalan po na mga Muslim, teacher. Maari, Pebi. Teacher, pagdiriwang po yan ng mga Muslim po sa kanilang prophet. Tama. Ito ay pagdiriwang sa sa propetang mga Muslim. Tinatawag itong Maulid al-Nabi. Pinagdiriwang tuwing 12 ng Rabi Awal ng Islamic calendar bilang paggunita sa kapanganakan ni Propeta Muhammad. Basahin po nga ng sabay-sabay, mga bata. Maulid al-Nabi, ipinagdiriwang tuwing ika-12 ng Rabi al-Awal ng Islamic calendar bilang pangunita sa kapanganakan ni Propeta Muhammad. Tama. Teacher, Tuwing kailan kaya ito pinagdiriwang, mga bata? Teacher, Ano po yan, Jeline? tuwing ikadalawa ng Rabi al-Awal ng Islamic calendar. Tama. Sila ay nagdarasal sa araw na ito at nagtitipon-tipon ng isang komunidad upang igunita ang kapanganakan ng Propeta Muhammad. Nagkuha po ba, mga bata? Teacher, may tanong po ako, Ano po teacher. yun? Anong man po yung Rabi al-Awal ng Islamic calendar po, teacher? Ang Rabiul Awal sa calendar natin, ito ay, kung hindi ako nagkakamali, Marso po. So, sa oras na ito, o sa buwan ng ito, ay ginuginita ang kapanganakan ni Propeta Muhammad. Nakuha po ba, mga bata? Opo, teacher! Naiintindihan po ba? Opo! Dahil dyan, magbibigay naman si teacher ng puntos. Teacher, sa akin po yung teacher, sa group 1. Bibigyan ko po kayo ng puntos sa Teacher, bawat. group 4, teacher. Kanina pa ako nagsasabi. Opo, binibigyan ko po ang group 4 ng puntos. Ngayon naman,
ay meron tayong panghuling larawan, mga bata. Ano kaya ang napapansin ninyo sa larawan nito, mga bata? Teacher! Merly? May krus po na malaki, tapos may mga tao na ipinapako. May cross na malaki at may mga tao na pinapako. Baby? Teacher, naalala ko po, anong sa church namin, Sunday School, yan po sa gitna, si Jesus. Tapos yung dalawa po sa gilid, teacher, yan po yung mga makasalanan na magnanakaw, teacher. Tama! Ito ay Semana Santa o Holy Week. Teacher, maingay po sila. Maingay po si Mac, teacher. Huwag po maingay, mga ha? Ngayon naman, aking pong babasahin. Semana Santa o Holy Week, ipinagdiriwang tuwing Biyernes, Santo hanggang Linggo ng pagkabuhay bilang paggunita sa paghihirap, kamatayan at muling pagkabuhay ni Hesu Kristo. Ito ay pinagdiriwang dahil pinagdiriwang tuwing Teacher! Janine, Tuwing Biyernes Santo po, teacher. tuwing Biyernes ng Santo. Santos. Teacher, may na po, teacher. Ano Totoo po yan? po ba yan, teacher? Pag nasugat ka sa Biyernes Santo, teacher, hindi siya gagaling, teacher, kasi patay si Jesus, teacher. Sa ganyang usapan, hindi po yan totoo ay hindi makatotohanan dahil ito po ay haka-haka lamang naririnig natin sa labas. Nakuha po ba? Pero teacher, sabi kasi ng lola ko, teacher, naranasan niya daw po yun. Teacher, nung nasugatan po siya sa kuchilyo, teacher, hindi, parang gumaling po, teacher, pero lumipas ng ilang buwan po, teacher. Baka may mga ibang epekto kaya bumalik. Dahil ang haka ay kailanman hindi makatotohanan. Teacher, totoo po ba, teacher, yung Huwebes Santo tsaka Biyernes Santo ay bawal po gumawa ng ingay, pati bawal din po tayo maging masaya kasi patay daw po si Jesus. Dapat makiramay po tayo sa kanya. Sa araw na ito ay ang ginagawa ng mga tao ay kinukinta lamang dahil si Jesus ay pahis ang kanyang sarili para sa mga tao. Opo, teacher. Nakuha po ba, mga bata? Opo, teacher! Okay. Teacher, pag linggo po ba totoo na buhay na si Jesus? Sa pagkakaalam ko po, dahil ako ay Muslim, si Jesus po ay hindi siyang namatay. Para sa mga Christian naman po, siya ay namatay at nabuhay muli. Sa linggo po ba? Opo. Thank you, teacher. Magaling. Nga po ulit, buksan natin ngayong araw, mga bata. Feby? Teacher, tungkol po sa kultura ng ating komunidad. Tama, tungkol sa kultura ng ating komunidad. Ibigyan natin siya ng punto. Yay! Ngayon naman, mayroon tayong pagdiriwang, di ba, sa kultura. Ano kaya itong dalawang pagdiriwang, mga bata? Celine? Pangdiriwang pang-sibika, pangdiriwang pang-relihiyon po, teacher. Tama, pagdiriwang pansibika at panrelihiyon. Ano naman kaya ang pagdiriwang pansibika at panrelihiyon, mga bata? Teacher! Feby? Pagdiriwang po ng pangsibika po, yung mga festival po, yung mga regata, yung Dia de Zamboanga at saka Zamboanga Festival po. Ang panrelihiyon naman, Teacher! Merly. Ang pagdiriwang sa panrelihiyon, ito po ay mga pagkukunita sa mga banal na araw. Halimbawa na lang is yung Semana Santa or Holy Week po. Tama! Ang pagdiriwang pansibika, ito ay ginugunita ng lahat. Sa pagdiriwang panrelihiyon naman, ito ay nakabatay sa paniniwala o pananampalataya ng tao sa komunidad. Naintindihan po ba, mga bata? Opo, teacher!
Ano naman ang iyong natutunan ngayong araw, mga bata? Teacher, Jalene? natutunan ko po, teacher, na ang ibig sabihin ng Rabi al-Awal ng Islamic calendar is Marso po, buwan ng Marso. At saka, teacher, natutunan ko po, teacher, yung mga yung pangdiriwang pangsibika, na yung sa Buwang Hermosa ay nabibilang siya sa pangdiriwang pangsibika. At Okay. yung mga pananampalataya naman po is nabibilang po siya sa pangrelihiyon. Tama. Magaling naman. Bigyan natin siya ng 3 bagsak na palakpak. Isang bagsak, 2 bagsak, 3 bagsak. Meron pa bang nais mag-share ng kanyang ideya o natutunan ngayong araw? Opo. Pebi? Teacher, natutunan ko po kung paano nag-celebrate yung Christian during Christmas at yung celebration din po ng mga Muslim. Tama, magaling. Bigyan natin siya ng 3 bagsak na palakpak, mga bata. Isang bagsak, 2 bagsak, 3 bagsak. Ngayon naman, paano kaya natin ito mapahalagahan ang pagdiwang o kultura na ito sa ating komunidad? Ano kaya ang ating gagawin, mga bata? Pebi? Tuwing sasapit po ang mga buwan ng selebrasyon ay natin gawin dito taon-taon para nang sabay po ala ng mga tao. Tama. Meron pa ba? Jalene? Paano natin ito mapapahalagan ang ating sariling kultura sa komunidad o sa lungsod? Like, teacher, yung mga pangdiriwang na dapat ginagawa sa ating komunidad is nakikilaho po tayo sa Tama. ating pangrehiyon naman. Sa Semana Santa po, teacher, sumama po tayo sa mga paniniwala ng bawat tao. Okay, magaling! Dapat tayo ay makilahok at maayos na sumama sa pagdiriwang dahil ito ay napakahalaga sa ating komunidad upang maipakita ang kultura o kung anong merong kultura dito sa lungsod ng Zamboanga City. Ngayon naman, bumuo ng bilog dahil magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Ang ating pangkatang gawain, ang gagawin niyo ay gumuhit ng larawan na nagpapakita ng kahalagahan ng pagdiriwang dito sa ating lungsod. At pagkatapos, pumili ng isang representative upang ipaliwanag ang iyong ginuhit na larawan. Maaari na po kayo mag-start ngayon. Kayo po ay may 5 minuto sa paggawa ng pangkatang gawain, mga bata. Teacher, tapos na po ako, Tapos na, teacher. Magaling! Tapos na ang group 1. Ayaw si na. Mac mag-explain sa harap, teacher. Ako na lang, Tapos teacher. na po. Marley. Yes po, Tapos na po ang lahat. Opo. Tapos ka na, Mac? Opo. Tapos na po. Ngayon, tatawagin ko muna ang group 4 upang magpresenta ng kanyang ginuhit na larawan. Dito po ka. Teacher, nag-drawing po ang aming pangkat ng mga tao po kasi ito po ay sumisimbolo na nagdiriwang sila ng street dance, teacher, o festival. Magaling! Ito ay pagdiriwang at nagkakaroon ng street dance. Palakpakan natin si Group 4. Ngayon naman tatawagin ko ang Group 1 upang magpresenta ng iginuhit niya larawan. Teacher, gumuhit po ako ng teacher o yung Regata de Binta, teacher. Nagsisimbolo po ito ng pangsiang, yung, pangsibika, teacher. Tapos, teacher, ginagawa po ito, teacher, tuwing, pangalawang linggo ng Oktubre, teacher. Tama! Ang ginuhit ni Jalene ay ang Regatta Festival. Bigyan naman natin siya ng 2 bagsak palakpak. Isang bagsak, 2 bagsak. Ngayon naman, ang pangatlong grupo.
So, teacher, nag-drawing po kami ng Christmas tree at may mga bata, then may mga regalo. So, ito po ay tinatawag itong Pasko or Christmas, which is sumisimbolo po ito sa kapanganakan ni Heso Kristo. Tama! Nagguhit po sila mga bata ang group 3 ng Christmas o ang Pasko. At ito ay inuginita ang kapanganakan ni Heso Kristo. Ngayon naman, bigyan natin siya ng 3 bagsak na palakpak. Isang bagsak, dalawang bagsak, tatlong bagsak. Ngayon, pakiayos na po ang iyong mga upuan dahil magkakaroon tayo ng maikling pagsusulit mga bata. Ngayon, kumuha po kayo ng papel at isulat ang pangalan sa itaas at grade. Tapos na po ba? Opo, teacher! Paano to? Isulat ang tamang sagot. Mga bata, isulat daw ang tamang sagot. Ngayon naman, babasahin natin ang number 1. Handa na po ba kayo mga bata? Opo, teacher! Alin ang pinagdiriwang tuwing December 25? Isulat lamang ang tamang sagot. Tapos na po ba? Opo! Pangalawa naman, ano ang tawag sa makukulay na bangka sa Regata de Zamboanga? Isulat ang tamang sagot. Ngayon naman, tapos na po ba kayo? Opo, teacher! Magaling! Ipasa ang papel paharap at ipasa kay teacher. Ngayon naman, ating sasagutan ang mga katanungan. Alin ang pinagdiriwang tuwing December 25? Teacher! Merly. Pasko po, letter C. Pasko. Tama. Pasko. Pangalawa. Ano ang tawag sa makukulay na bangka sa Regata de Zamboanga? Teacher! Jaline. Letter C po, teacher. Vinta! Tama. Binta. Pangatlo. Alin sa mga ito ang pinagdiriwang tuwing Oktobre ng Zamboanga City? Pebi. Hermosa Festival, teacher. Hermosa Festival. Tama. Ngayon, ilabas ang iyong kwaderno sapagkat meron tayong takdang aralin. Basahin mo ng teacher, pagkatapos basahin natin ng sabay-sabay. Takdain, magtanong sa mga nakakatanda tungkol sa iba't ibang pagdiriwang sa inyong komunidad at lagyan ng maikling paglalarawan. Basahin ng sabay-sabay mga bata. Pag-aaralin. Magtanong sa mga nakakatanda tungkol sa iba't ibang Pagdiriwang sa inyong komunidad at lagyan ng maikling paglalarawan. Ito ay iyong sagutin o gawin sa tahanan. Naman, atin bibilangin ang iyong nakuhang puntos. Sa group 1, Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Bigyan natin ng 3 bagsak na lakpak. Isang bagsak, dalawang bagsak, tatlong bagsak. Pangalawang grupo naman, Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. meron 6 na puntos. Bigyan natin ng 3 bagsak na palakpak. Isang bagsak, dalawang bagsak, tatlong bagsak. Ang pangatlong grupo naman,
Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. 6 na puntos. Bigyan natin ng 3 bagsak na palakpak. Isang bagsak, dalawang bagsak, tatlong bagsak. Ang pang-apat na grupo naman. Isa, dalawa, tatlo, apat. 4 na puntos. Kaya mga bata, maaari po ba kayo magsitayo dahil magpapaalam na si teacher. Paalam na po mga bata.